Una sa ating mga balita ngayong hapon. Sumiklab ang tensyon sa Cotabato City kasabay ng pagdaraos ng plebisito para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Ilang individual na pinaghihinalaang flying voters ang kinuyog naman ng ilang botante. Samantala isang granada rin ang natagpuan sa isang eskwelahan kung saan nagsasagawa ng botohan. Mula sa Cotabato City, ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Nel, go ahead. Magandang hapon, Atty. Reg. Hindi naging biro ang tensyon dito sa Cotabato City bago at sa kalagitnaan ng pagsasagawa ng plebisito para sa Bangsamoro Organic Law Ratification. Isang araw bago ang botohan, kagabi niyanig ang Cotabato City ng pagsabog ng granada sa bahay ng isang judge sa barangay Rosary Heights. Dalawa ang tinitingnang anggulo ng mga kamag-anak sa pagpapasabog, may kaugnayan sa trabaho ng hukom o kaya naman ay nais ring manggulo sa plebisito. Ngunit ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, ang pagpapasabog ay walang kinalaman sa plebisito. Hindi pa naman. Ang tinitignan natin, of course, posible na something personal and of course personal. And the other thing is pwedeng parang mantakot ng tao. Although sabi ko nga ito, kung mantatakot ng tao, probably sa labas dapat tinapon to. Hindi natin pwedeng masabing hindi rin terrorist or kay granada, no? Probably IED or no. Pero hindi natin di-discount the possibility na pwedeng member ng isang terrorist group. Sa araw mismo ng botohan, agad na sumiklab ang tensyon sa presinto sa Cotabato City Institute. Hinabol ng ilang residente ang dalawang pinaghihinalaang flying voters. Pinagbubugbog ng ilang botante ang isang lalaki na umano'y hindi naman residente ng Cotabato City. Ang pangalawa naman ay agad na nakatakas. Nasa lugar rin si Cotabato City Mayor Frances Cynthia Gianni Sayadi. Nakilala ang lalaki na hinuli na si Yaser Sacaria. Baguados. Dito ang register namin, sir. Kaya nga nakilala siya, hindi siya taga rito. Inutusan daw siya ni, sinong Ustads? Ustad Nasir. Ustads Nasir daw. Sinumbong rin ng isang botante sa alkalde ang isang plebiscite committee member na pinalitan umano ang kanyang boto na sa halip na no ay yes umano ang inilagay sa kanyang balota. Ang plebcom member ang nagsulat sa balota dahil hindi umano marunong magbasa at magsulat ang botante. Dito na nagkaroon ng sagutan. So kanina nung naisulat na, nung ilalagay pa lang, hindi na siya nag-complain, hindi siya nagsabi sa akin. Sabi niya, yes. Yun sana, patuloy na sa Huwag ka na mag-discuss kasi you're supposed to be neutral. Dahil child members kayo ng board. Samantala, bago magbukas ang presinto sa Rojas National High School, natagpuan ang isang hindi sumabog na granada sa harap ng eskwelahan. Agad itong nirespondihan ng mga otoridad at agad na na-defuse. Sa Cañizares National High School, umatras naman ang mga guro bilang plebcom members. Kaya naman ang mga sundalo na mismo ang humarap at tumanggap ng mga boto. Ayon sa ARMM Regional Office ng COMELEC, sa 327 na presinto, 24 dito ang naantala sa pagsisimula ng botohan o nasa 8,000 botante ang naapektuhan. Sa Cotabato City Institute, maaga pa lamang ay bulto na ng mga botante ang nakaabang sa labas ng eskwelahan. Bandang 7:50 na nagbukas ang mga presinto. Sa Cerro Central School, mahaba ang naging pila ng mga botante sa labas ng gate at bandang alas 8 na ng umaga tumanggap ng mga botante ang presinto. Sa kabila ng mga tensyon, mahabang pila at init ng panahon, hindi naman nagpatinag ang ating mga kababayan na bumoto at madinig ang kanilang tinig ukol sa ratifikasyon ng BOL. Okay lang din, sir. Ang importante, makabuto kami. Okay naman. Mabilis lang po. Iimbestigahan naman ng COMELEC ang nangyaring tensyon sa Cotabato City Institute, maging ang alegasyon ng vote switching. Kung flying voters yan, nasa listahan natin, so she has a right to vote. And we have to inquire on that. It's people who call them flying voters. We don't know for sure yet if they are flying voters. From all of the reports I've heard, it was basically people saying, we don't know these people, therefore they are flying voters, and then they gang up on them. Inaasahan pa rin ng COMELEC na magiging matagumpay ang botohan sa riyon. Atty. Reg, alas 6 ng gabi, mamaya ay magko-convene naman itong City Board of Canvassers dito sa Office of the Regional Governor compound, particular dito sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex kung saan isasagawa naman
ang canvassing mula naman dito sa mga nabilang ng mga boto sa mga presinto. At overnight ay tatapusin nilang itong canvassing at agad na ipapadala itong resulta na ito, itong canvassing result sa Maynila, mismong sa main office ng COMELEC dyan sa Intramuros, kung saan isasagawa naman ang national canvassing. May 4 na araw ang COMELEC para ibigay itong pinal na resulta dito sa naganap na plebisito dito sa 5 probinsya ng ARMM, dito sa Isabela City, sa Basilan at dito sa Cotabato City. Yan muna ang ating update. Attorney Reg. Nel, base sa pag-iikot mo dyan sa mga presinto dyan, kamusta naman ang voter turnout? Satisfied naman ba ang COMELEC? Kanina si Director James Jimenez, nakita natin ni interview mo, no? Satisfied ba naman sila dyan sa voter turnout? Base dun sa kanilang mga naging pahayag kanina, ay satisfied naman sila in overall dun sa naging turnout ng mga nambotohan dito sa Cotabato City particular at yung naging sitwasyon ng seguridad. Bagamat may ilan nga na naiulat tayo, base dun sa ating report na may mga tension, ay in overall naman ay naging mapayapa naman sa kabuuan ang naging pagdaraos nitong plebisito partikular dito sa Cotabato City. At mamaya ay hingi rin tayo ng update dito sa COMELEC kaugnay nga dito sa naging resulta ng botohan dito sa mga kalapit na probinsya dito sa Maguindanao at dito sa may bandang Basilan. At sabi nga sa atin ng COMELEC kanina ay hindi na sila nagbigay pa ng extension. Itong 3 p.m. closing, sa mga dumating ng 3 p.m. ay i-accommodate naman sila ng mga presinto kung sino man yung mga dumating ng 3 p.m. at tatapusin na lamang kung sino ang mga nakalista doon. Pero wala nang extension, bagamat may mga naiulat nga na mga delays kanina sa pagbubukas ng mga presinto. Attorney Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.